ka kung walang manliligaw kay Bianca Caroline. Parang hindi mo naman alam na ilang beses nang hinimok ang batang iyon na sumali sa mga beauty contest. Sagot ng kanyang mama na kapag si Bianca pinag-uusapan ay laging may kakaibang kislap sa mga mata. His parents, especially his mother, loved Bianca. Solong anak si Randall James at alam niyang naghahanap ng anak na babae ang kanyang mama. Yung pwedeng makasama ng ina sa pamamasyal, sa pagsa-shopping, sa pagpunta sa mga beauty parlor at yung pwede nitong bilhan ng mga damit. At pinupunan iyon ni Bianca. Pero hindi naman puppet ang dalaga. May sarili itong pag-iisip at mga prinsipyo. At aminado siyang ni minsan ay hindi niya nakita ang dalaga na nag-take advantage sa kanyang mama. I think, balak nang sagutin ni Bianca si Tristan, honey. Bakit hindi? Eh magandang lalaki rin naman ang binatang yun. Anang papa niya na kumindot pa sa kanyang mama. Bakit, iho? Ikinuwento ba sa'yo ni Bianca si Tristan? Magkasundo na ba kayo? Of course not. Agad natanggay ni Randall James. Hindi kami magkakasundo ng amusonang yun. Eh bakit mukhang apektado ka sa nalaman mo? Huwag kang mag-isip ng iba, ma. Gusto ko lang malaman kung nagsasabi ng totoong babaeng yun. Tumayo na siya at busangot ang mukha na lumabas ng entertainment room. What took him so long to notice her? Tanong ni Randolph sa asawang si Jasmine na makalabas ang kanilang anak. Pareho silang napangiti ng maluwang. Matagal na niyang napapansin si Bianca Caroline, honey. Ngayon lang na-alarma dahil may pinakilala na sa atin si Bianca. I am afraid mahihirapan si Randall James kay Bianca. Paano mo naman nasabi yan, Randolph? Well, si James, matagal na nating alam ang itinatago niyang pagtingin kay Bianca. Remember the times we caught him staring fondly at Bianca? Yeah, there was a dreamy look in his eyes. Kinikilig na pagsang-ayon ni Jasmine. Pero si Bianca, hindi ko siya nakitang hindi nakairap kay James. Himutok niya. Natawa si Jasmine. Trust me, honey. Malapit na nating maging magulang si Bianca. Mabuti naman. Hindi ba naiinggit ang anak mo kina Matthew, Timothy, Kenneth at Paulo na may mga chikiting na? Gusto ko ng maraming maliliit na James. Maliliit na Bianca ang gusto ko. She's so beautiful. Yeah, mabuti na lang pala at hindi pumayag si Bianca na legal natin siyang ampunin noon, gaya ng gusto mo. Bagay sila, hindi ba, honey? Maluwang nangiti lamang ay sinagot niya sa esposa. Oh, bakit ka bumalik? Tanong ni Bianca kay Randall James pagpasok ng binata sa opisina. Hindi sumagot ang amo. Sa halip ay tuloy-tuloy lang na naglakad. Saka umupo sa swivel chair nito. Paano? Pupuntahan mo na ba yung ibang appointments mo? Tanong ni Bianca. Hindi pa rin tumugon si Randall James. Abala ang lalaki sa pagkutingting sa cellphone nito. Para siyang kumakausap sa hangin. Nice talking. Parinig ni Bianca, ngunit deadma pa rin si Randall James. Ano ba ang problema ng lalaking to? Himala, hindi ako iniinis. Kung ganito ba lagi, okay na okay sana. Sumapit ang lunch break. Mabilis na kinuha ni Bianca ang kanyang bag at saka tumayo. Gutom na talaga siya. Hindi siya nakapag-almusal kaninang umaga at hindi rin nakapag-coffee break man lang dahil sa dami ng trabahong dapat niyang tapusin. Saan ka pupunta? Tumaas ang kilay ni Bianca. Napatigil din siya sa paghakbang. Aba, nakakapagsalita ka pala. Akala ko kanina napipika na eh. Sagutin mo ang tanong ko. Bakit ko sasagutin ang tanong mo? Sinagot mo ba ako kanina? Aniya at tumalikod na. Huwag itong lolo-loko sa kanya at talagang gutom na talaga siya. Magbiro na si Randall James sa bagong gising. Huwag lamang sa gutom na tulad niya dahil nakakainit ang ulo. Bianca Caroline. Lumingon siya. Masakit sa tenga, James. Binilatan niya ang lalaki bago tuluyang umalis. Tinawag niya ang amo na James. Tanging pamilya lang ng lalaki ang tumatawag dito ng ganoon. Hindi niya alam kung bakit iyon ang tawag niya sa lalaki. Hindi naman siya sinita ng unang beses niyang tawagin ang lalaki sa ganoong pangalan. Sa mga kaibigan nito, ito si Randall. Ang Randall James ay pinagsamang mga pangalan ng mga magulang nito, Randolph at Jasmine. Tuloy-tuloy nang lumabas ng pinto si Bianca. Bibitayin ka na ba? Kung makakain ka parang last meal mo na yan ah. Muntik nang mabulunan si Bianca nang marinig ang boses ni Randall James. Walang paalam na umupo ang lalaki sa katapat na silya ng mesang inuukupan niya. Maagap na inabutan ni Randall James ng tubig si Bianca.
Gusto mo talaga ako mamatay, ano? Singhal ni Bianca na makabawi. Hey, easy! Bakit nga ang dami mong pagkain? Tanong ni Randall James na inwestra pa ang pagkain sa mesa. Chicken barbecue at kalahating kanin lang naman iyon. Ang marami ay ang iba't ibang fresh fruits. Mahilig kasi siya sa prutas at kapag gutom siya ay talagang nilalantakan niya ang mga iyon. Isang himala na hindi nagloloko ang kanyang tiyan kahit halo-halong prutas ang kinain niya. Pinalo ni Bianca ang kamay ni Randall James nang akmang kukuha ang binata ng strawberry. Ganito talaga akong kumain. Ano bang pakialam mo? Umalis ka nga sa harap ko. Naiistorbo mo ang pagkain ko eh. Hindi ka nag-breakfast, no? Bakit hindi ka nag-break kanina? O kahit hindi break time, dapat kumain ka. Nakakunot noong wika ni Randall James. Ngumisi si Bianca. Concern ka? Sa pagkakatanda ko, san tambak na trabahong iniwan mo sa akin dahil inuna mo mga kaibigan mo? Hindi naman siya galit sa mga kaibigan ng lalaki. Sa katunayan, hinahanga niya nga ang mga iyon. Ang mga taong iyon, pa nga ang nauunang kumausap sa kanya kapag nakikita siya sa kahit saang lugar. Ikukuha kita ng assistant. Bigla ay sabi ni Randall James. Natawa si Bianca. Secretary na may assistant? Nagpapatawa ka ba, James? Kailan ba ako nagbiro? Natigilan si Bianca. Lahat nga ng sinasabi ng lalaki ay ginagawa nito. Subukan mo. Banta niya. Talagang gagawin ko. Kampanteng wika ni Randall James. Bago pa niya nasaway ang lalaki ay nakakuha na ito ng isang hiwa ng pinya mula sa plato niya. Abat! Huminga ng malalim si Bianca. Kailan mo ako ikukuha ng assistant? Bukas na bukas din. Tumayo na si Bianca. Good! May makakapilit na ako. Pwede na akong umalis. Expect my letter of resignation on your table first thing tomorrow morning. Magre-resign na lang siguro siya kaysa sa hintaying patalsigin siya ng lalaki. Pinigilan siya ni Randall James sa braso. Hindi ka pa tapos kumain. Nandyan ka kasi, nawalan na ako ng gana. Pumiksi si Bianca upang makawala kay Randall James. Masyado kang high blood, Bianca. Tumayo si Randall James. Sige na, tapusin mo na ang pagkain mo. Bukas hindi ka pwedeng pumasok nang hindi kumakain o kaya ay nagbe-break. Hindi mo siguro gugustuhin na dalhan ka lagi rito ni mama ng pagkain. Pagkasabi noon, umalis na ang lalaki. Nasundan na lang ni Bianca ng tingin ang papalayong bulto ni Randall James. Kinabukasan, siniguro ni Bianca na mag-aalmusal muna siya bago pumasok sa trabaho. Himala ng himala, ngunit sa unang pagkakataon naging tahimik ang buong araw niya. Hindi siya ginulo ni Randall James. Tahimik na nagtrabaho ang binata at sinunod ang lahat ng appointment na nakaschedule ng araw na iyon para dito. Sumapit ang lunch break. Subsub pa rin ang lalaki sa trabaho. Patingin-tingin si Bianca sa orasan. Mukhang walang balak si Randall James na kumain. Boss, lunch break na. Hindi napigil ang isatinig ni Bianca. Go ahead. Marami pa akong tatapusing trabaho. Okay. Tumayo na si Bianca. Pakialam ba niya kung ayaw kumain ni Randall James? Bianca! Oh, bakit? Wala. Ang labo mo, boss. Lumabas na siya. Pasakay na si Bianca sa kanyang kotse ng hapon na iyon nang lumapit sa kanya si Randall James. Tila kanina pa ang lalaki doon. Iwan mo na ang kotse mo. Sa akin ka sasabay. Hinihintay ka ni mama sa bahay. As usual, dinner. Anito na mababakas ang kapaguran sa itsura. Wala na sa ayos ang tie at magulo ang buhok. Aware kaya ang lalaki sa itsura nito? Bahagyang ipinilig ni Bianca ang ulo. Bakit ba niya pinagkakabalahang punahin ang itsura ni Randall James? Himala! Isasabay mo ko? Nakangising tanong ni Bianca. Pakisabi na lang kina tito at tita na pas muna ako. Ah, wag na. Tatawag na lang ako sa bahay ninyo. Pilit niyang pinasisigla ang boses kahit ang totoo, kanina pa masama ang kanyang pakiramdam. Hindi ka pwedeng tumanggi. Kumunot ang noon ni Randall James habang nakatitig sa kanya. Bakit ang putla mo? Kulang lang ako sa init ng araw. You know, vitamin D. O paano? Aalis na ako. Aniya. Ngunit bigla siyang napahawak sa pinto ng sasakyan na makaramdam ng pagkahilo. Agad na nakalapit sa kanya si Randall James at inalayan siya. Bianca! Pasensya na, boss. Ganito talaga ang buntis. Aniyang pilit pa rin nagbiro. Buntis ka? Buntis?
Tila mas maputla ng lalaki kaysa sa kanya. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng mga kamay nitong nakaalalay sa kanya. Buntis ka? Uuwi na ako. Kailangan ko magpahinga. Nakaka-stress ang pagkakaroon ng boss na katulad mo. Kailangan ko na sigurong mag-resign. Tulala lamang na nakatitig sa kanya si Randall James. Pumitik si Bianca sa hangin. Boss, pakibitawan ang braso ko. Kailangan ko na talagang umuwi. Napangiwi ulit siya nang umatake na naman ang sakit. Ihahatid na kita. Wika ni Randall James na hindi siya binigyan ng pagkakataong makatanggi. Hinila na nito ang kanyang braso. Hindi na rin tumutol si Bianca. Masama talaga ang kanyang pakiramdam at baka maaksidente pa siya kung pipilitin ang sariling magmaneho. Pasulyap-sulyap si Randall James sa kanya habang nagmamaneho. Tila may gustong sabihin pero hindi makahanap ng mga tamang salita. Pakibilisan, James! Natutop ni Bianca ang bibig. Parang bumabaliktad ang kanyang sikmura at gustong lumabas ng lahat ng kinain. Gusto mong itigil ko muna ang sasakyan para makasuka ka? Pag-aalala ba ang nahimigan niya sa tinig ni Randall James? Pero malabo iyon dahil pagsulyap niya sa lalaki ay madilim ang mukha nito. Kaya ko pa naman. Don't worry. Hindi ko susukahan itong bagong-bago mong sasakyan. Pakibilisan na lang, please. Pakiusap ni Bianca. Pumikit siya at sinandal ang likod sa backrest ng upuan. Hindi lamang pagsusuka ang gusto niyang gawin. Nanginginig na rin ang mga tuhod niya at unti-unti na niyang nararamdaman ang pagguhit ng sakit sa kanyang puson. Gusto niyang mamaluktot sa sakit at naiinis siya dahil nasasakyan ng binata ang kanyang kahinaan. Dapat pala, nag-undertime na lang siya para nakauwi agad siya. Mabilis na bumaba ng sasakyan si Bianca pagdating sa kanyang apartment. Dahil sa panginginig ng kamay, lalong hindi niya mahagilap sa bag ang susi ng pinto. Kinuha ni Randall James ang bag niya. Let me! Pagkabukas ng pinto, agad na tumakbo sa lababo si Bianca at sumuka ng sumuka. Halos bumaliktad ang kanyang sikmura sa paglalabas ng lahat ng kinain niya ng araw na iyon. Bahagya pa siyang napaigtad nang maramdaman ang paghagod ng isang kamay sa kanyang likod. Masarap sa pakiramdam ang ginawang hatid niyon. Maa-appreciate na sana niyang ginawa ni Randall James kung hindi lamang niya nakita ang maasim itong mukha habang pisil-pisil ang sariling ilong. Tila diring-diri sa suka niya. Binuksan ni Bianca ang gripo upang mawala ang sangkaterbang suka. Lalong umuwi si Randall James nang umalingasaw ang maasim na amoy sa paligid. Ang arte talaga ng unggoy na to. Nanghihinang humiga si Bianca sa sofa. Hindi na talaga kaya ng katawan niya. Boss, pakiabot ng medicine kit na nasa ibabaw ng ref. Walang lakas na wika niya. Ipinikit na niya ang mga mata. Gusto niyang hilingin na himatayin na sana siya para hindi na makaramdam ng sakit. Kung pwede nga lang na uminom siya ng pampatulog ay ginawa na niya. No! Hindi ka pwedeng uminom ng gamot, Bianca. Baka makasama sa bata. Come! Dadalhin kita sa doktor. Mas mabuting yung tamang gamot ang iinumin mo. Napamulat siya bigla. Ano bang pinagsasabi ni Randall James? Pwede ba, James? Iabot mo na lang sa akin ang medicine kit. Pagkatapos pwede ka nang umalis. Bianca, ang gamot! Masakit na talaga, James! Namumuuna ang mga luha sa kanyang mga mata. Butil-butil na rin ang pawis sa kanyang noo. Namaluktot na siya. Nagmamadali naman si Randall James sa pagkuha ng gamot at tubig. Agad na napainom siya ng lalaki. Umalis ka na! Nanghihinang wika ni Bianca. Pero, umalis ka na sabi! Tinitigan muna siya ni Randall James bago humugot ng malalim na hininga at saka tumalikod. Agad na hinagilap ni Bianca ang kanyang cellphone at nagdial. Tita! You sound upset, Iha. Anong problema? Tanong ni Tita Jasmine mula sa kabilang linya. Tita, pahiram po uli si Laika. Ipidikit ni Bianca ang mga mata. Si Laika ang pinakabatang katulong sa mansyon ng mga Fuentebella. Agad na nabahira na pag-aalala ang tinig ng ginang. Alam na kung ano nangyayari sa kanya. Sinusumpong ka na naman ng dysmenorrhea? Papupuntahin ko agad dyan si Laika para may mag-aasikaso sa iyo. Ikaw kasing bata ka. Bakit ba ayaw mong pumayag na dito na lang sa bahay namin Tita? Putol ni Bianca sa pagsasalita ng ginang. O siya, sige. Saka na lang kita sisermonan. May painkiller ka pa ba? Is there anything else that you need? May gamot pa ako, tita. Pakisabi na lang po kay Laika na dumaan muna sa convenience store o sa grocery
Wala na pala akong stock ng napkins. Aniya habang hinihimas ang puson. At, tita? Napamula agad si Bianca nang biglang may umagaw sa cellphone niya. Ako nang bahala kay Bianca, ma. Huwag niyo nang papuntahin dito si Laika. Bye! Walang gatol na sabi ni Randall James sa mama nito. Agad na pinutol ng binata ang tawag kaya siguradong hindi nakapag-react si Tita Jasmine. Ilang segundong tinitigan siya ni Randall James. Sa pagkagulat ni Bianca, bigla itong lumuhod at niyakap siya. Napamulagat siya. James, you're really a crazy witch. Bakit sinabi mong buntis ka? Tinakot mo talaga ako. Angil ito habang yakap pa rin siya. Itinulak ni Bianca si Randall James. Gago ka talaga? Anong palagay mo sa akin? Magpapabuntis nang hindi kasal? Ano bang... Ow! Daing niya nang muling gumuhit ang sakit sa kanyang puson. Muli siyang namaluktot. Nababawasan kasi ang sakit sa ganoong posisyon. Nataranta na naman si Randall James. Anong dapat kong gawin? Tell me! Panay ang punas nito sa pawis sa kanyang noo. Iwan mo ko. Bianca Caroline, ceasefire muna tayo, okay? Hindi na pupunta si Laika dito kaya sabihin mo sa akin kung anong dapat kong gawin. Napatingin si Bianca sa binata. Totoo ba sa loob nito ang sinabi? Ceasefire? Eh bakit nakasinghal ka pa rin dyan? Muli niyang ipinikit ang mga mata. I'm sorry, natataranta ko eh. Sorry? Marunong palang mag-sorry si Randall James. Ngayon lamang niya narinig ang salitang iyon mula sa bibig ng binata. At natataranta raw ito? Kailan pa nataranta ang isang Randall James Fuentebella? Ngunit wala siyang lakas para asarin at barahin ng binata. Mainit na tubig, James. Magpainit ka ng tubig. Anong gagawin mo sa mainit na tubig? Ibubuhos ko sa'yo. Naiinis nang sabi ni Bianca. Pwede bang sundin mo na lang ang sinasabi ko? Masakit na nga ang puso niya at nanginginig ang mga kalamnan. Pagkatapos ay mungunsumi pa si Randall James. Sana ay bumuka na lang ang lupa at lamunin siya ng buo. Sige, sandali lang. Oh, saan ka pupunta? Tanong nito nang tumayo siya. Sa kwarto, gusto kong humiga. Sagot ni Bianca. Napatili siya nang bigla siyang buhatin ni Randall James. Bahagya pa siyang nailang ng payakap ang ginawa ng binata na pagbuhat sa kanya. Hindi niya alam kung sinadya nitong idikit ng todo ang kanyang katawan sa katawan nito. Maingat siya nitong inilapag sa kama. Hinubad nito ang sapatos niya at saka siya kinumutan. Binuksan din ng binata ang aircon. James! Lumingon ito mula sa ginagawang pagtitimpla ng lamig ng aircon. What? Nahiya siyang sabihin sa binata ang nasa isip niya. Come on, Bianca. What is it? Wala na akong stock ng... Tell me! Malumanay ang tinig na pang-iengganyo ni Randall James. Napkin. Sanitary napkin. Pwede mo ba akong ibili? Nasabi rin niya. Namula ang mukha ng binata. Pabibilhin mo ko ng napkin? Oo nga naman. Lalaki ito at nakakahiya para dito na gawin iyon. Pakitawagan na nga lang si Laika, please. Okay, I'll do it. Nakangawing wika ni Randall James. Si Laika na lang. Gagawin ko na nga, mahal na Reyna. Ano bang dapat kong unahin? Pagpapainit ng tubig o ang pagbili ng... basta! Bili ka muna. Sagot ni Bianca. Lumapit ang binata at pinunasan ng pawis sa kanyang noo. Will you be okay here? Kaya mong mag-isa? Mabilis lang ako. Nasurpresa si Bianca sa pag-aalala sa boses ng binata. May kakaiba ring emosyong nakabakas sa gwapong mukha nito. It was a kind of warmth that touched her heart the way his hands were stroking her hair. I'll be okay. Naaasiwang tugon niya, sabay iwas ng mga mata. Hindi siya sanay sa ganoong sitwasyon, lalo at si Randall James ang involved. Mas normal sa kanila ang pagpapalitan ng angil. Never in her wildest dreams did she imagine him capable of showing her kindness. Sinabi niya ang brand ng sanitary napkin na dapat bilhin ng binata. With wings. Pagtatapos niya, muling kumunot ang noo ni Randall James. With wings? Napkin with wings? Anong ibig sabihin? James? Okay, sige ako nang bahala. Lihim na napangiti si Bianca nang nakangiwing ulitin ng binata ang kanyang sinabing brand. Sigurado ka? Okay ka lang dito? I will be quick. Or better yet, sumama ka na sa akin.
Dadalhin kita sa doktor. Hayon na naman ang nag-aalalang boses ng binata. Bianca bit her lip. Hindi niya alam kung bakit parang gusto niyang mapaluha sa pinapakita ni Randall James na pag-aalala sa kanya. Bakit tila may kakaibang emosyon na humahaplos sa kanyang puso? Okay lang ako. Hindi ko to ikamamatay. Bianca? Saway ng binata. Tumango na lamang siya. Ilang minuto lang siyang naghintay at nakabalik agad ang binata. May malapit kasing convenience store sa apartment niya. Namumula pa ang mukha ng binata nang iabot sa kanyang plastic bag. Halos hindi niya ma-imagine si Bianca kung paano ito nakikipagtransaksyon sa tindera ng convenience store. Ang masama, baka magkaroon ng chismis tungkol sa binata. Lalo at kilalang tao ito. Kapag nagkataon, tiyak na mapapatay siya ng binata. Salamat! Inabot ni Bianca ang plastic bag at saka tumayo para magtungo sa banyo. Kaya mo? Yeah, magpakulo ka na ng tubig, please. May nakalagay na hot compress pouch sa gilid ng ref. Ilagay mo yun sa kumukulong tubig at saka pakidala rito. Okay lang ba? Sure! Tumalikod na si Randall James at ang binata at totoong ngiting iyon. Hindi marahil nito inaasahan ang pangiti niya dahil tulalang tumangulang ang binata. Ito na kaya ang pagkakataon ni Randall James na mapalapit kay Bianca? Ngayong nalaman niya na may gustong manligaw dito. At dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng kwentong The Arrogant Boss and the Stubborn Secretary. Sana imuli niyo akong samahan sa mga susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po!